ang ilaw sa dulo ng silid. Tahimik ang silid-aralan nang dumating ako. Maaga pa kaya iilan pa lang ang tao. Habang isa-isang pumasok ang mga kaklase ko, napansin kong iba na ang mga ngiti nila. Umupo ako sa pinakalikod. Iyon na ang kasanayan ko. Hindi dahil gusto kong magtago, kundi gusto kong obserbahan ang lahat. May mga bagong kwento, bagong tawanan, habang ako, pareho pa rin. Tahimik, nakikinig, nagtatago sa pahina ng mga notebook. Minsan, inisip ko, ano ba ang halaga ko rito? Sa dami ng mga matatalino, masisipag, at palabiro, parang wala naman akong naiiba. Lalo na kapag tinatawag ng guro ang magaling. Pero isang araw, habang naglinis kami ng silid, biglang lumapit si Lisa sa akin. At ang sabi niya, "Uy, ang ayos mo palang mag-drawing." Sabi niya sa akin habang tinitingnan ang sketch ko sa notebook. Napangiti ako, hindi dahil sa papuri, kundi dahil sa tono ng boses niya. Sincere, totoo. Mula noon, lagi na siyang nakaupo sa tabi ko. Pinapagawa ako ng mga doodle sa kanyang notebook. Minsan, nagtutulungan kami sa mga projects. Dumating ang araw ng art contest sa paaralan. Hindi ko inaasahan pero si Lisa ang nagsamit ng gawa ko. Nanalo ako ng unang gantimpala. Gulat na gulat ako ang tawagin ang pangalan ko sa harap ng entablado. Pag-uwi ko, tinignan ko ulit ang ilaw sa dulo ng silid. Iyong fluorescent na laging nag-flicker tuwing gabi. Noon, lagi ko iyong inirereklamo pero ngayon naisip ko kahit mahina at kumigisap lang paminsan-minsan, nagbibigay pa rin siya ng liwanag. Ganoon pala ako. Hindi kailangan maging pinakamaliwanag para makarating ang iba. Minsan, sapat na ang maliit na liwanag para ipaalala sa isang tao na kaya pa rin niyang ngumiti.